Isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat at kayo lamang po aming Ama ang aming papupurihan ng aming mga buhay. Hallelujah! At bago po ang lahat, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aklat ng awit 115 at ang sabi nga po, tanging sa iyo lamang Yahweh ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas yung pag-ibig, natatanging katapatan. Kay Yahweh ay magtiwala, kayo may takot sa Kanya. Siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. Tayo ngayon nabubuhay ang dapat magpasalamat. Siya'y dapat na purihin mo lang yun hanggang wakas. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan muli sa panibagong umagat kalakasan na patuloy niyo ipinagkakaloob sa bawat isa. Patuloy naman po kami magpupuri sa inyong kadakilaan, sa inyong hanggang kabutihan, na walang hanggang kapangyarihan, O God. Maraming pong salamat sa inyong banal na pag-ibig. Kayo lamang po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang Diyos na walang simula at walang katapusan, na patuloy lamang po na umaabot at kumukukob sa bawat isa sa amin. Ama, sa amin po pag-aawitan, ay kayo lamang po ang maitaas na parangalan ng aming mga buhay, O God. Maraming po salamat sa amin pong pag-aawitan pa lamang, ay patuloy magiging kayo lamang po maging sentro ng aming pong pag-aawitan. At ang aming pong aawitan ay kayo lamang po, O God, at maging masamyung handog po sa inyong paningin. Maraming pong salamat at sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas na papurit pagsambat paglulhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hindi naman kami ng pagkakailangan. Praise to Jesus for the dancing from all your words in the land of land. I'm truly trusting in His praising song. Are you watching the land of land? I worship the Lamb in the soul-taking land of land. Are you firm in spotless as a white as snow? Are you
Hallelujah, hallelujah. Jesus, keep me near the cross, where a precious fountain, free to all of healing streams, flows from Calvary's mountain.
puso at kaluluwa. Panginoon, kaya tinutulog po namin ang aming patuloy na pakikinig ng mga buhay na salita na kayo lamang po ang magbibigay sa amin ng kaunawaan upang ito po ay maintindihan at matanggap po ng aming mga puso, God. Maraming salamat sa araw na ito na kayo lamang po ang nagbigay ng pribileyo na kami po ay malayang makadudulog ng aming Ama na nasa langit. Ama, patuloy na kayo lamang pong maghari agad sa bawat kinalalagyan ng bawat isa sa amin at patuloy na maituon lamang po namin ang aming mga puso sa inyo agad sa amin pong patuloy na pakikinig. Maraming salamat. Kayo lamang po ang pupurihin at sasambihin at papupurihan agad. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. I would like to entitle this message this afternoon as Everything in Nothing, Kasapatan sa Panahon ng Kawalan. At hango po ito sa aklat ng Habakuk, mga kabanatang 3, mga talatang 16 hanggang 19. Babasahin ko muna sa English, no? If you have your Bibles with you, kindly open it up with me in Habakkuk chapter 3. Ayan po, verse 16 to 19. I will be first reading it in English. I heard and my inward parts trembled. At the sound, my lips quivered. Decay enters my bones. And in my place, I trembled, because I must wait quietly for the day of distress, for the people to arise who will invade us. Verse 17, though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He has made my feet like hinds' feet, and makes me walk on my high places. Humingi po tayo ng grasya ng Diyos bago po tayo magpatuloy. Aming Amang Banal, Yahweh Elohim, Diyos ni Abraham, ni Jacob, Diyos ni Isaac. Aming pinagkakatiwala ang panahon na ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, at pagbubulay-bulay ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong abang lingkod bilang isang propeta ng bagong tipan upang magbigay pagpapahalaga sa pagtuturo, hindi lang pagpapahalaga ng iyong salita dahil ito'y lubhang mahalaga, but allow your servant, Father, to rebuke, to warn, to encourage, and to unite us in that one endeavor, and that is to glorify your name by worshiping you, by hearing from you, and by learning from what we will hear. And so we pray all of these things in Jesus' name. Amen and amen. Babasahin ko rin sa wikang Pilipino, no? Ang aking translation sa wikang Pilipino ay hango po sa ang salita ng Diyos. Sa Habakuk 3:16 hanggang sa 19. Sinabi ni Habakuk, nang marinig ko ang lahat ng ito, nanginig ang aking buong katawan at nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ako at nangatog ang aking mga tuhod. At dahil sa ipinahayag na ito ng Panginoon, matiyaga kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalakay sa amin.
Talatang 17, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan. 18, magagalak pa rin ako dahil sa ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. 19, siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa mataas na lugar. So naitanong na ba natin sa ating sarili, have we ever asked ourselves the question, Lord, nasaan ka? Lord, kailan ka kikilos? Dito po sa ating nabasa, tila baga ang panahon na ito ay hindi nababago sa atin. Lalong-lalo na sa mga panahong ito ng krisis. When life is full of problems. And of course, obviously, we have a lot of problems. Kung hindi tayo yung may problema, yung iba may problema, binibigay sa atin. O pinoproblema natin yung problema ng iba. Ano-ano yon? Financial struggle, sickness, sakit, utang, broken relationships. So it's just but very easy to feel like what Habakkuk felt, God is silent, tahimik ang Diyos. O siguro hindi tahimik, nawawala ba yung Diyos? He might be missing. Of course, di tayo naniniwala na nawawala siya. Siguro tahimik lang siya. So that's what the prophet Habakkuk felt dito sa binasa natin. Ito pong aklat ng Habakkuk, just to give us a background, it does not confront and accuse Israel of its sins against God. Hindi katulad ng ibang propeta sa lumang tipan, Ezekiel, Isaiah, yan, Jeremiah. They were there to write and to speak, to accuse the nation of Israel, purportedly the people of God, about their sins against God. Hindi yun ginawa ni Habakkuk, unlike other prophets. Ganun din, itong Habakkuk, this is a kind of book that is not an attempt to speak to God's people in behalf of God. Hindi ito katulad din ni Isaiah, Ezekiel, aklat ng Daniel, Jeremias, na nag-a-attempt to speak in behalf of God. Yung propeta, mensahero ng Diyos, hindi rin siya ganun, no? So kakaiba tong Habakkuk, kaya very exciting siya. Instead, Habakkuk is a personal address to God regarding the prophet himself, the prophet's struggle of faith. Ito ay isang pakikipag-usap, pagpapahayag sa Diyos ng nararamdaman ng propeta. So kakaiba nga siya. Isa rin siyang uri ng pananalangin sa kanyang pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, nananalangin din siya. No? So it is believing that God is good in spite of the presence of so much evil in the world. And Habakkuk has a lot of them. In other words, the book of Habakkuk, kung titignan natin sa isang pananaw na theological, it is a kind of lament. Alam niyo yung lament, ito yung awit o tula para sa mga patay. So pag umaawit ka o tumutula ka sa mga patay, meron kang kalungkutan. So hindi lang sa patay. Yung lament din, yung awit mo o tula mo sa panahon na bagsak ka. You might be depressed or you are undergoing a lot of things that you don't understand and outside of your control. Well, ang mga awit, ang salmista at ang propeta gagawa ng lament. So this is, well, a song or a presentation to God of regret or sorrow. So it is a personal conversation in drawing God's attention to injustice. Yan ang problema ng bansang Israel nung sinulat ni Habakkuk ang kanyang aklat. There was an injustice that is going around. And because of this injustice, there were a lot of suffering, kahirapan, paghihirap, bunga ng kawalan ng hustisya being experienced in the life of ordinary Israelites or Jewish people. In other words, and this is an appeal. An appeal to God to do something. Ang Habakkuk ay isang apela sa Diyos na, Panginoon, Lord, kumilos ka. Huwag kang tahimik, Lord, maawa ka. Mangusap ka. Kumilos ka. So, we can divide the book's prophecy into two sections based on Habakkuk's question to God and then God's answer. So, yung aklat po na ito, nahati sa dalawang bahagi. Yung una, yung tanong ni Habakkuk. Ang pangalawa, yung sagot ng Diyos.
sa tanong ni Habakuk sa Diyos. So, and with each question, an answer followed up by a sub-question and sub-answer. So, parang dialogue siya. Nakikipag-usap si Habakuk, pino-pour out niya yung kanyang frustration, yung disappointment niya, yung depression niya, yung mga agam-agam niya, and then mga haka-haka niya rin, mga kuro-kuro, hapon yata yun, di ba? Mga haka-haka, kuro-kuro, parang Japanese yata. So sa chapter 1, verse 1 to 2, ang kanyang unang tanong ay ito, why is God uninterested in my prayer? Bakit hindi interesado yung Diyos sa aking pananalangin? Sa chapter 1, verse 3 to 4, bibigyan ko lang kayo ng pangkalahatang pangunawa, one sweep of what the book, why is God unresponsive to sin and suffering? Bakit parang hindi sumasagot yung Lord sa prayer ko? Then pangalawa, sa chapter 1, bakit parang hindi siya interesado na bigyan ako ng katugunan patungkol sa problema ko sa kasalanan at mga kahirapan? Sa Habakuk chapter 1 verse 5, sumagot yung Lord. Ito naman yung unang sagot ng Lord. Ang sabi niya, I am planning to discipline Judah. Okay, namumroblema ka Habakuk sa injustice, sa suffering. Kasi I am disciplining Judah. Dinidisiplina ko kayo. So, yun yung unang sagot ng Diyos. And then sa chapter 1, verse 6 to 11, sumugot na naman yung Diyos sa pangalawang tanong na, why is God unresponsive to our sin and suffering? Ang sagot niya, I will be using Babylon as an instrument of discipline. Dinidisiplina ko kayo, yan ang panahon mo, Habakuk. At pangalawang tanong mo, bakit di ka Lord sumasagot sa suffering? Well, gagamitin ko ang bansang Babylonia, isang mas masahol pa at mas masama pang bansa, para maging instrumento ko ng pagdidisiplina. So, kaya papasok tayo dun sa pangalawang dilema o question ni Habakuk. It seems to be na it did not sit well sa kanya yung sagot ng Lord. Sumagot nga yung Lord, pero hindi niya gusto yung sagot ng Lord. Minsan, matatagpuan natin yung sarili natin sa ganun. Pray tayo ng pray, tanong tayo ng tanong sa Lord, tapos minsan na-delay yung sagot ng Lord. Tapos nung finally sumagot na yung Lord, ayaw naman natin yung sagot niya, no? Nagrereklamo tayo. So, ganun din nangyari sa pangalawang bahagi ng aklat. Habakuk's Dilemma Part 2 sa chapter 1 verse 12 to 17, sabi niya, Lord, why would you use a nation more wicked than Judah? Bakit naman, Lord, yung sagot mo para, yes, Lord, inaamin namin, makasalanan kami. Sige, Lord, disiplinahin mo kami. Pero bakit naman ang magdidisiplina sa amin, ang gagamitin mo, yung mas masahol pa, mas masama pa sa amin? So, yun yung kanyang pangalawang tanong. At sumagot yung Lord sa chapter 2. Huwag kang mag-alala, Habakuk. Later on, I will totally destroy Babylon, my instrument of discipline, after I use them to discipline Judah. So, dun po umiikot itong aklat na ito. So, si Habakuk po, nakita niya yung violence all over the land sa Judah. Nakita niya yung injustice. Nakita niya yung kasamaan. Evil all around him. And he could not understand why God in the first place, as a good God, is allowing it to His people. So, Lord, kailan ka kikilos? But God responded in a more surprising way. He was already doing something actually, even before Habakuk prayed. Just not in a way Habakuk expected. Kaya nang sinabi ko. Kumikilos yung Lord. Sinagot na ng Lord actually yung panalangin niya. Kaya lang, nung nakarating na sa kaalaman ni Habakuk, hindi niya gusto yung sagot ng Lord sa kanyang panalangin. So si Habakuk, ang propeta ng Diyos, ganun din ang nararamdaman. Nakita niya ang kalupitan, kaguluhan, kasamaan sa paligid niya. Ang tanong niya, Lord, bakit parang wala kang ginagawa? So, minsan po matatagpuan natin ang ating sarili sa posisyon po ni Habakuk. Tayo ay nag-struggle to become faithful to the Lord, and in spite of the unfaithfulness around us. And perhaps in a time where God is disciplining others, we take into account that we thank the Lord and we're grateful that we are still committed and faithful to the Lord. And yet we could not understand why things that are around us are happening. Sa dulo ng kanyang prayer, ng panalangin, magugulat tayo kay Habakuk dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi nagbago ang sitwasyon ni Habakuk sa katapusan ng aklat na ito. Pero nagbago ang puso niya. Minsan, ang sagot ng Lord sa prayer natin,
kawalan ng ustisya, kahirapan, kagutuman, hindi yung inaasahan natin. In fact, wala ngang sagot eh. Hindi rin siya magsasabi na magtiis ka anak. Tahimik siya, ang sagot niya ay ang tahimik niya na pagbabago ng ating mga puso. At doon natin makikita yung aral ng aklat na ito. So ang tanong, paano ka magtitiwala kapag wala ka ng mahawakan? Paano ka magagalak kapag wala ka ng dahilan para maging masaya? Yan po yung tagpo ni Habakuk. Parang yung liderato sa Huda, hindi niya na mapagkakatiwalaan kasi sila nga in the first place yung naging dahilan dahil sa kanilang immoralidad at idolatry, kaya pinaparusahan ni Yahweh ang Huda. So, saan siya magtitiwala? And then, hindi na rin siya actually natutuwa sa mga pangyayari. So, let's look at Habakkuk's journey from complaining to confidence. And see how we, in our time, can also find everything in nothing. So may tatlong bahagi po itong pagtuturo na ito. Una po, sa verse 16 to 17, is crisis when everything falls apart. Then pangalawa, choice, tatlong C siya, crisis when everything falls apart, verse 16 to 17. And then pangalawa, choice, pangalawang C, rejoicing in the midst of nothing in verse 18. And finally, yung panghuli, last C, confidence, strength from the sovereign Lord sa verse 19. So tingnan po natin yung una po, yung crisis when everything falls apart. Habakkuk admits he's afraid. Takot po siya. Masama bang matakot? Hindi. Kasalanan bang matakot? Hindi. Minsan iniisip natin, itago natin yung takot natin kasi nakakaya sa iba o nakakaya sa Lord. Pero dahil wala namang sikreto sa Panginoon, alam niya kung sino tayo. Alam niya kung handa tayo sa krisis na nagaganap o natatakot tayo dahil sa nangyayari. Kung titingnan natin yung verse 16, sabi dito, I heard and my inward parts tremble. So malinaw, mga kapatid, na nanginginig siya. Inward parts, yung kanyang kaloob-looban. And at the sound, my lips quiver. Yung bang tipong pagtakot ka, di ba? Yung labi mo biglang parang nag-autopilot. So nagki-quiver siya, nagmo-move siya, pero hindi mo naman ginagalaw, no? Sa sobrang takot. And then decay enters my bones. Ang feeling ni Habakuk, para siyang unting-unting nabubulok, para siyang kandila na nauupos. And in my place, pangalawa, I tremble. Yung Biblia po, as an ancient sacred literature, pag inulit niya po yung salita, ibig sabihin emphasis siya. So 2 beses ang sinabing tremble. Talagang natakot talaga si Habakuk. Ikaw ba naman, no? Hindi mo na maintindihan yung mga pangyayari at lalong lumalala, tawag ka ng tawag sa Diyos, tahimik siya. So natakot siya. He knows trouble is coming and if possible or sure troubles come. It's but pretty normal for us human being to panic. Though it might be a sign of unpreparedness, panic itself, maybe panic as it is impatience. Or maybe immaturity or plain foolishness. Yet, panicking per se, is not sin. Si Yahweh, hinayaan niyang magpanik si Habakuk. In fact, wala ngang record na nirebuke niya si Habakuk kasi nagpapanik siya. Ikaw talaga, Habakuk, no? Huwag kang magpanik, trust in me. Walang ganon. Sinasagot niya lang yung katanungan ni Habakuk. So, God didn't rebuke Habakuk because he panicked. God didn't rebuke Habakuk because he was disappointed. So nagpanik ka. Na-disappoint ka. Another thing. So kasalanan mong ma-disappoint sa mga pangyayari sa palibot? Hindi man siya ni-rebuke ng Lord. And then, as Habakuk tries to understand what is happening outside of God's revelation of what is happening, he paints a bleak picture of his circumstances. At yan po yung makikita natin sa screen, sa Habakkuk chapter 3. Hindi lang yung sarili niya. Pagdating sa verse 16 to 11, he paints a bleak picture of the situation that he was in. Walang bunga ang puno. Walang ani sa bukid. Walang hayop sa kulungan. These are but picture of
because we barely understand. Yung panahon nila kasi agricultural society sila. Mga magsasakayan, no? Hindi yan sila katulad natin na information age, industrial society. So pag wala ng bunga ang puno, siyempre, wala nang ani yung bukid, no? Kung wala nang hayop sa kulungan because they are agricultural and pastoral country, livestock industry, agricultural industry, cultivation of cash crops, staple crops, yan yung kinabubuhay nila. Pag wala na yan, ibig sabihin walang pagkain. Pag walang pagkain, kagutuman. Pag nagpatuloy ang kagutuman, kamatayan. Sa madaling salita, mga kapatid, wala na. Minsan yun po yung kinatatakutan natin na salita. Alala ko nung bata pa ako, no? Coming and growing in a ghetto, Islam area of Quezon City. Ang isa sa mga na parang nasasanay kami na pero ayaw naming marinig na salita nung nanay ko is ganito, wala ng bigas. Yan. Pag yan sinabi na, no? Ibig sabihin, okay, maganda na kayo, no? Dito kay Habakuk, walang trabaho, walang ani, walang puno. So walang trabaho. Walang kita, walang supply, walang security. Ano yung modern day version natin sa panahon na yun para maka-context tayo? Walang laman ang bank account. Walang laman ang rep. Walang perang padala. Wala nang remittance. Walang pambayad sa kuryente. Walang pambayad sa tubig. Walang pambayad sa internet. Paano tayo magkakaroon ng online service? Wala nang GCash. Wala nang pang-load. Wala na. Yun ang nangyaring krisis kay Habakuk. So sa mga panahon ng krisis, makikita natin, we should know the times where you are in God's timetable. And Habakuk had 3 major realizations that helped him navigate the crisis that he was in. He understood, I don't control everything. Sa buhay na ito, hindi lahat ng bagay kaya mong kontrolin. Every time, sa lahat ng panahon. But God is all-powerful. Yun ang kanyang realization. I can't explain everything, hindi ko man maipaliwanag ang lahat ng pangyayari, but every time, sa lahat ng panahon, maybe sometimes, but not every time. But God is all-knowing. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. I won't be able to do everything. Mukhang di ko magagawa ang lahat ng bagay, lahat ng gusto kong gawin, every time. But at the same time, brothers and sisters, God is all present. Pero nandiyan lang ang Diyos. Nasa lahat siya ng dako. And with these realizations, si Habakuk, he recognized isang bagay under this crisis. He knew, naintindihan niya, know the times where you are in God's timetable. Alam niya, ito yung panahon ng disiplina. Pag panahon na ng disiplina, hindi ka pwedeng magreklamo. You just need to absorb. Because absorption of God's discipline is understanding. So, it's a time of discipline and deliverance because God is good and gracious might come in trickles, tingi-tingi at the present because He's a good God. Even if we are under discipline, He will still deliver us. But in trickles at present, but it will soon come like a flood pag natapos na yung purpose ng pagdidisiplina. At tinanggalan ng Diyos yung pagdidisiplina. Yung deliverance ng Diyos will come. Not in trickles anymore, but like a flood. So Habakkuk, he learned a vital lesson of faith, that faith is trust in God's confidence. God's providence. What is providence? Divine superintendence. Panahon at pagkakataon na hindi mo pinlano, hindi mo ginawa, hindi mo inasam-asam, ng hayagan, inasam-asam mo sa puso mo, pero binigay ng Panginoon. God led you into that person, God led you into that country, God led you into that boss, supervisor, God led you into that church, God led you into that people, God led you into that place, into that airplane, into that car, into that house, everywhere, anywhere. That's God's providence. Regardless of your circumstances, Habakkuk learned that he need to trust in God's providence. Bahagi ng providensya ng Diyos itong crisis na to. Kasi sabi nga ng Panginoon, dinidisiplina sila. So yung pagdidisiplina, bahagi siya ng providensya ng Diyos. How can the righteous man like Habakkuk
kung titignan mo, he seems to be set apart from the rest of Judah, remain in this kind of faith, exercising his faith, and stay unshaken in God's promises, which is based in God's goodness. So, how can he remain as a righteous person? Be unshaken. When what he sees around seems to confirm or seems not to confirm such promises and thus contradict God's goodness. Yun nga hindi nga yun ang nangyayari. As righteous as Habakkuk was, he trembled. He panicked. He was disappointed. So in times of crisis, let's prepare to expect the unexpected from God. Pag panahon na ng crisis, ihanda mo na yung sarili mo na yung mga bagay na hindi mo ina-expect, pwedeng mangyari. At kung nangyari siya, at nangyayari, pinayagan siya ng Diyos bilang mananampalataya. So while we are in a pursuit of God's sovereign and surpassing mercy, let's just understand by preparing ourselves to expect the unexpected. So it's pretty difficult to hold ground and sail on troubled waters. Sa isang mahirap maglayag, sa isang malalakas na alon, may bagyo na karagatan, tapos ang gamit mo bangka na sailboat, hindi yung may makina. Mahirap. And, kung nandiyon ka sa ganung sitwasyon, you need an intervention outside of yourself. In order to make the most of your situation of life and death, you need to have a muscle of truth, an understanding of something that is outside of yourself. At yun po yung Panginoon. Doon lumalabas na kailangan natin ng Panginoon. Minsan, kailangan tayong dalhin doon sa krisis. Kasi hindi tayo makikinig at maghihintay kung walang krisis. Sabi ng mga Tagalog, kung maiksi ang kumot, magtiis kang mamuloktot. Kung mahaba na't malapad, pwede ka nang mag-unat-unat. So in his weary anticipation of the coming great destruction from the hands of the Babylonians, more evil than Judah, si Habakkuk as a prophet was radically changed within. He began in this book by informing God that something must be wrong in a way he handles things and that God should do better in running this world. Yet, itingnan mo, fast forward, sa verse 19, he ended up trusting in God. That God knows the best for his people, not just the better. And eventually, will bring about the justice that we are clamoring because God is good. And injustice is evil. And he hates evil. So may tanong ako, bago tayo pumunta sa pangalawa. Kapag nawala ang lahat ng iyong pinagkakatiwalaan, saan ka magtitiwala? Sino na ang iyong pagkakatiwalaan? In short, lahat ng pinagmumula ng kabuhayan mo nawala. This was a total crisis. And maybe ako nakaranas na ako ng ganun. Maybe kayo, at one point when you lost your job, your business has collapsed, your savings are gone, you met a serious accident, you got a terminal disease, your plans fail, your loved ones died, and hope is hard to hold on to. Saan tayo magtitiwala? So how do you respond when what you rely on is taken away from you? Do you give up? Get bitter? Or turn away from God? Tuloy po tayo sa pangalawang C. Choice. Rejoicing in the midst of nothing. So, nawalan na si Habakkuk. Sabi ng verse 18, Yet I will exalt in the Lord, I will rejoice in the God of my salvation. So, here's the shock, brothers and sisters. After listing all that's gone wrong, Habakkuk says that he will still exalt in the Lord, meaning he will still praise God. He will still rejoice in the Lord. Because he was explicating here, why will he rejoice in the Lord? Because this Lord that he was worshiping, is the God of salvation. So anong matututunan natin dito sa verse 18? Bakit ganun yung kanyang response? After some disappointments and after some panic. Unang bagay po na nakita ko sa verse 18, ang kagalakan po ay choice. You can choose to be happy or you can choose
not to be happy. So, wag po tayong matakot dito sa kagalakan na this is something that is beyond our control and it is just imposed upon us. So, joy is your choice. Joy is my choice. Joy is our choice because it is not just a condition but a command. Philippians chapter 4 verse 4, Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Utos siya. It's a command. So, it's a choice. At the same time, ang kagalakan o kasiyahan ay kondisyon. O kita natin, umaawit. Ano siya? Palundag-lundag. Patakbo-takbo ng masaya. Ano to? Masaya to. It's a condition. It's a condition of happiness. But at the same time, kung wala ka ng rason, parang nawawalan ka ng rason na umawit, magtakbo-takbo, maglundag-lundag, let's not forget that joy is not just a condition that we need to live with. It is also at the same time command from the Lord. So si Habakkuk, in this time of crisis, he made a choice to rejoice. Not because of what he saw. Ang pangit nga nakita niya, injustice. Walang ani, walang bunga, walang trabaho, walang supply. Not because of what he saw, but because of who God is. Nagdesisyon siya, because joy is a choice, nagdesisyon siyang maging masaya, maging magalak, hindi dahil sa yung nakita niya ay kaaya-aya. Dahil sa kung sino ang Diyos na meron siya. His joy was not in a situation, but in His Savior, the God of my salvation. So, friends, brethren, genuine happiness is in the Lord. That's the word in, that preposition speaks of the place where, kung saan, ang ating kagalakan should be. And he says, in the God of my salvation. In God's person and promises. Ang kagalakan niya nakasentro hindi sa sirkumstansya niya. Paborable man to o hindi. Ito ay nakasentro sa persona ng Diyos na sinasamba niya. All along kasi kilala niya yung si Yahweh. At hindi lang sa persona ng Diyos, in the promises of God, sa mga pangako ng Diyos. So nothing and no one is preventing you and me from praising God for what He has done in the past. So si Habakkuk, perhaps he just dwelled in his stock knowledge and experience of how good this God is, how great this God is. Kahit hindi niya makita ngayon yung connection nun, pero meron siyang karanasan sa kabutihan ng Diyos nung nakaraan. At yun ay sapat na for him to just course through and pass through this trouble and this difficult situation, this crisis, head up. So, even if you cannot praise God right now because of the situation right now, you can still praise God because of the past. So enjoying God's presence right now, right here, is better than just enduring the crisis. Since joy is a choice, na pag-isip-isip ni Habakkuk, hindi siya magmumukmuk sa isang sulok. Instead, aawit siya, lulundag siya, magagalak siya. Pinili niya na maging masaya dun sa Diyos na nagbantay, nag-aruga, nagpala, nagbigay, nag-ingat sa kanya nung nakaraan. At naniniwala siya na itong Diyos na to ay yung the same God na meron ngayon siya. Pero hindi ganun ang pagkilos. Maaring tahimik siya, pero hindi siya nagbago. Ang nagbago lang yung circumstansya. So, the prophet declared that even if God would allow or send suffering, loss, or even if he fully comprehended, understood that this is a time of discipline from the Lord dahil sa kasalanan nila, the prophet still rejoiced in God. God Himself. Kasi wala namang rason na mag-rejoice doon sa nangyayari sa buhay niya. The only one who could save him from his suffering. If this God is so great and so good, He at one point, at one time, in the past, had saved him from his troubles and suffering, then this is still the same sovereign God who sovereignly, who sovereignly allows this suffering. Pinayagan niya itong mangyari. Gaya ng pumayag siya at pinayagan niya na pagpalain tayo nung nakaraang mga panahon. Ito namang itong krisis na to, pinayagan niyang mangyari. Pero the same pa rin, siya pa rin yung may control
ng mga pangyayari sa buhay natin. Ito ay nakakagulat, di ba? Sabi niya, ako ay nagagalak sa Panginoon, ako ay magpapakasaya sa Diyos na aking tagapagligtas. So, what? Magagalak? Kahit walang-wala ka na? Tama naman. Dahil si Habakuk hindi nakabase ang joy niya sa mga sitwasyon, kundi sa Diyos na nakakaalam at may control ng lahat ng mga sitwasyon. So, pag-isip-isipan natin, hindi ko kailangan makita ang sagot para magtiwala sa Diyos. Kasi si Habakuk, di niya nakita yung sagot. Pero nagtiwala siya. Hindi ko kailangan maramdaman ang saya para piliin kong maging masaya. Nararamdaman mo bang yung saya? Hindi, malungkot na ang kapaligiran. Hindi mo na kailangan hintayin pang maramdaman mo ang saya. Piliin mo maging magalak. So without God, we merely exist. So dahil ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay ni Habakuk, pinili niya na kahit tahimik ang Diyos na to sa mga pagkakataong ito, pinili niya na magalak siya sa Diyos na yun. Dahil siya ay nasubukan na sa kanyang mga nakalipas na pangyayari, panahon. So, sa ganitong katotohanan, napagtanto ni Habakuk that faith is not a denial. Ang pananampalataya, hindi ito pagsasawalang bahala ng sitwasyon. Krisis na nga, di ba? Aminin mo na krisis, hindi. This is not a denial. It's a defiance. Faith does not say, there is no problem. Sinabi na nga ni Habakuk ang problema. In fact, pinag-pray niya pa. Nireklamo niya sa Panginoon. Faith does not say that there is no problem. Faith says, even if everything goes wrong, I will trust God. So bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinawag hindi para lubusang maunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating buhay o sa palibot natin, kung hindi para lubusang maging aware na ang pinaka-importanting bagay sa lahat ng mga pangyayari ay merong Diyos na nakakaalam na may nangyayari at pinapayagan ang mga pangyayari dahil wala sa labas ng Diyos na hindi niya kayang kontrolin. So, sabi ng isa sa mga paborito kong manunulat, si Dr. A.W. Tozer, faith is believing beyond reason based on the character of God, which is good. Faith is believing beyond reason based on the character of God, which is good. Because God is good, then even if badness surrounds us, even our own badness complicates the matter. Since God is good and He will never ever ceases to be good, then with God and for God and through God, everything in the end might become good. Pangatlo po, sa bahagi po ng choice, pagtanto ni Habakuk that faith is not the last resort. Yan yung last resort, yung magpipray ka na lang, magbabasa ka na lang ng Biblia, aatin ka na lang ng church, okay, you will take counsel, payo sa mga mature na mananampalataya. Pag yung wala na talaga, yung walang-wala ka na, yung hindi mo alam yung gagawin mo, you are at the lowest ebb of your wits, of your understanding. No, ang pananampalataya po, faith is not the last resort or something done only if nothing else works. Faith, it's a daily decision. Katulad ng kagalakan, ang pananampalataya ay isang desisyon. Pipiliin kong magtiwala sa Panginoon, hindi dahil wala na akong magawa o wala nang pwedeng tumulong sa akin, sa mabuti man o sa masama. Sa kasaganahan man o kahirapan, magtitiwala ako sa Diyos dahil ito ang nararapat. Ito yung nais niya. Kahit minsan, di ko naintindihan. Kahit kadalasan, di ko makita ang solusyon ngayon. So Habakuk's joyful trust in this peak of crisis isn't born suddenly by the crisis itself. Kaya niyang magsabi ng ganun. Kasi hindi naman nagkaroon lang ng pananampalataya si Habakuk nung nagkaroon na ng krisis. Meron na siyang pananampalataya sa Diyos na ito, kay Yahweh, bago pa magkaroon ng krisis sa buhay niya. So it's not born suddenly by the crisis itself,
because he has no recourse but to trust. The prophet has been in a lifestyle of trusting Yahweh all along and ever since. Thus, the natural tendency on his part is to still have faith in who God is and that he knows what is happening and what he is doing. His decision to trust in the Lord, his decision or choice to be joyful is born out of his experience of God in the past. So, sa mga panahon po ng krisis, makakahugot po tayo ng karampatang kalakasan, katiwasayan, kapayapaan, pag-asa. We can draw strength and spiritual resources, encouragement from our experience of God in the past that is deeply rooted and embedded in our memory and in our heart. Alam niyo po sa mga disyerto, meron pong mga puno na bagamat disyerto na yung palibot, mainit, dry, walang ulan, nakakasurvive. There are certain species po ng mga acacia tree na nakakasurvive po sa disyerto ng Sub-Saharan Africa sa Australia. Bakit? Kasi kung hiukayan mo yung mga species na to ng acacia tree, ang lalim po ng ugat nila. Meron din pong isang uri ng puno na weird ang itsura, ang tawag po baobab. Doon sa Madagascar na tinransport din sa Australia, ito ay nabubuhay sa mga dry, almost airless, hot, humid environment, maladesyerto. Ang pangit nung puno na yun, nung baobab, wala siyang masyadong dahon. Puro lang siya sanga at puro trunk. Pero kung hukayin mo po siya, ang lalim-lalim ng kanyang ugat, doble sa taas ng puno. So ito po yung sekreto. Sa panahon na tila baga, parang nakalimutan tayo ng Diyos. Naging tahimik siya o nag-delay yung kanyang sagot. Or sumagot siya pero hindi natin gusto yung sagot niya. Ang sekreto, hindi mo man maintindihan yung mga panukala niya sa panahon ngayon, para kang baobab o acacia in certain areas of Africa and Australia, you draw strength and resources from your experience of the goodness, the love, the grace, and the mercies of God, the provision and the protection of God in the past. Pangatlo po, na C, confidence, strength from the sovereign Lord. Dito po sa verse 19. So Habakkuk ends with this declaration. Ang declaration niya is, this is something emphatic in a sense that he meant what he said. This realization is not just born out of this crisis as something that is new. This is a realization that is all the more reinforced by this crisis. And all the more that si Habakkuk, sigurado siya sa kanyang takeaway or conclusion sa mga pangyayari. Willing siya kahit na hindi na siya maabutan nung sagot ng Panginoon na finally, yung Babylon na gagawing instrumento ng pagdidisiplina sa kanila ay paparusahan din ng Diyos eventually and God will eventually wipe them out from the face of the earth. Well, ang layo sa putukan nun, malayo pa yun. That might be hundreds of years from now. But Habakkuk, he made the declaration. He set his pace truly and deeply in the character of God. Sabi niya sa verse 19, the Lord God is my strength, and He has made my feet like hinds feet, batang usa, and makes me walk on my high places. Similarly, si Asaph po, sa awit 73, Psalm 73, parehas po kay Habakkuk, may similarity po yung kanilang realization. Dito po sa awit 73, mga talatang 25 hanggang talatang 28. Psalm 73 verse 25 to 28. Alam po natin, inaawit-awit natin to. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. Ikaw lamang, Yahweh. At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa iyo. Manghina man ang aking katawan at isipan. Kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Talatang 27, awit 73. Ang mga taong lumalayo sa iyo, Yahweh, ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. 28. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Yahweh, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat
ng inyong mga ginawa. Our confidence, brothers and sisters, is in God. Not even in our own confidence that we are confident that God is the God of confidence, but in the very person of God. Because outside of ourselves and outside of this whole wide universe, God will always be God. There was not a point of time na ang Diyos natin, He ceases to be God and thus ceases to be not in control of everything. No, and never will be. Kaya si Asaph, naguluhan din siya. Yung mga hindi sumasamba sa Diyos, yung mga hindi mananampalataya, those people who mock God, ano ang sabi niya, ang tatabaan nila. Namumutiktik ang kanilang mga pisngi, ang kanilang mga mata. So, nung panahon na yon, yung words na yon, in the ancient Israel, yung mga description na yan, yun po yung description ng good health. In other words, si Asaph, he was left wondering why he was, well, challenged by perhaps sicknesses or those who were pretty close to him around, may mga sakit. Pero those people who mock God, those people who insult Yahweh, those people who do not worship Yahweh, bakit they are healthy? Hindi lang yon. According to Psalm 73, they are reaping wealth left and right. Umaasenso sila financially, materially. They seems to have no financial or material problem or challenges. They seems to be healthy and wealthy. And then, naguluhan siya, no? Para rin siyang si Habakkuk. And then, he entered into the sanctuary of God according to Psalm 73. He entered into the presence of God, perhaps in the temple. Yes, in the temple. And tried to seek God, inquire of God, feel God there, experience God there. Realize the end of these healthy and wealthy people who mock God, who do not worship God, or the wicked. Their end, their destiny is eternal damnation. And so, nawalan siya ng inggit, nawalan siya ng pagdududa na parang may sense of injustice, parang may hindi eksakto dito, no? Hindi nagkulang yung Diyos. Kasi at the end of the day, everybody will end. And there will be eternal destiny, whether heaven or hell, that will await us. And because he was confidently and dead sure of his eternal destiny in heaven with God, well, sapat na sa kanya. Na at the end of the day, at the great wrap-up, great universal wrap-up of things, pag bumalik ang Panginoon, sapat na sa kanya na he will be with God. So, ang sikreto niya, na-realize niya that God is his portion. Not the gifts of God. Not the produce of the land as a gift from God. Not even the people that God gave in our lives. They are not our portion because they are not eternal. They will not last long just like us. Our portion, na-realize ni Habakkuk at ni Asaph, is God. That's why he decided to continually get near to God. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, verse 28, awit 73, no? Minabuti kong maging malapit sa Diyos. Peace, joy, hope. It's just a matter of distance from the Lord. The more we are and the nearer we are to God, the nearer we are to goodness. Because only God is truly good. Even if all badness are heaped against us. So, brothers and sisters, our confidence is in God who always is in control and controls everything. Ang Panginoon, Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng lakas. Tinutulad niya ako sa mga paa ng usa at pinatitibay niya ako upang makalakad sa mataas na dako. Our knowledge of God's sovereignty and trust in God's capability could turn the crisis of circumstances into crucial moments where our faith, ang ating pananampalataya, survives and triumphs. Di lang makasurvive sa crisis, but triumphs. It will end up into our own spiritual maturity, a greater, a deeper understanding who is God. O yung mga usap po, meron silang kakayahan na umakyat sa mga matatarik at mababatong bundok.
Kahit mahirap ang daanan, stable lang yung lakad ng mga usap. Ganito ang gustong iparating ni Habakkuk. God might not remove the mountain, but He gives us feet to climb. So, sabi natin, Lord, tanggalin mo na yung bundok, itong gabundok na problema ko. Itong gabundok na krisis na natagpuan namin ang aming bansa. Tanggalin mo na. Pero minsan, hindi yun ang tamang kasagutan sa krisis. Minsan, hinahayaan lang ng Panginoon na manatili ang krisis. Instead, God will provide handles for us. God will provide for us the capability, the strength, the opportunity for us to navigate efficiently the crisis that we find ourselves into. God will give us like that deer feet to climb the mountains. Not because of the mountains itself, or because the mountain is important, but God is teaching us that even the proper handles in order to successfully navigate the crisis comes from Him. Hindi niya tinatanggal ang bundok, pero binibigyan kanya ng paa para akyatin ito. God is able to lift us up from the lows of our fears to the heights of our faith. To tread is to step forward. So, mga kapatid, the trajectory, ang direction po ng buhay Kristiyano is to go up, pataas po. So, when there are crises, we just don't give up. We just don't move on. We move up. And as the old adage says, we just don't get old. Kung ang krisis natin ay nagkakaedad na. And with it, yung mga karamdaman at kainaan. We get better as we get older. And this begins and sustains in having God as our Lord and being Lord our strength. Kung ang Panginoon ay Panginoon, pero hindi siya ang kalakasan mo, hindi siya ang Panginoon mo. Because ingrained in the word Lord, Kurios, Adonai, is authority, is power. So we are not just to interpret where the Lord is in our circumstance. Lord, nasan ka ba sa crisis na to? Sa mga challenges na to? Hindi lang yun. Ang nililid tayo ng Lord. We are not just to interpret where observable or convincible presence. The Lord is in our circumstances, but to learn why, the ultimate divine purpose. Why? Bakit? Bakit pinapayagan ng Lord ito? And third, how the Lord is Lord. His personal belief. How? Paano? Paano ba magiging Panginoon na naman yung Panginoon sa buhay ko sa loob at labas ng krisis na to? So God's incomprehensible ways are meant for us not to know all in this life. Life is too short to know everything. But to know Him as the God of life. Yun yung swak. Yun yung gusto niyang ipaalam sa atin. That He is more than enough as our God of life. Because this life is so short, we can't possibly know everything about this life. And there's no need to. Once we have God, we have everything. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi man mawala ang problema, bibigay man siya ng lakas. Bibigyan niya tayo ng katatagan. And lastly, God doesn't always change the situation, but He changes us in the situation. He gives us the strength. He gives us the stability. Just like that illustration of Habakkuk, like that deer, He lifts us up above the storm. So na-realize ni Habakkuk dito sa verse 19 that he need to place himself under God, under the Lord, sa ilalim ng Diyos. And to be under the Lord is to be over our circumstances. Gusto mong maging over ka, your circumstances? You need to place yourself under the Lord. God's infinite wisdom then is displayed in bringing good out of evil, beauty out of ashes. It is displayed in turning all the forces of evil that rage against His children into good for them. Katulad ng nangyari kay Jose, doon sa Egypto. Binenta siya ng kanyang mga inggiterong mga kapatid.
bilang isang alipin. Nakulong siya doon, pinagbintang ang rapist at kung ano-ano. Tumagal ng 13 taon. May panaginip siya, may pangako ang Diyos, may revelasyon ng Diyos ng pagpapala, ng kung sino siya, kung magiging ano siya, pero hindi siya nangyari kaagad-agad. It took decade or 13 years for that promise of God to be realized. But he just stayed under the Lord. So he got over the circumstances. And in Genesis chapter 50, he told his weary brothers, after their dad, Jacob, died, you meant it for evil, what you did for me. But God meant it for good. But the good that He brings, God, yung Diyos, yung lahat ng mga dinadala niya sa atin, that He brings about it in our crisis so often different from the good that we envision. Ang akala nating good out of this crisis is mawala yung crisis. Or magkaroon tayo ng maraming pera out of crisis, ng opportunity, or ng maraming kaibigan out of crisis, pero iba pala yung plano ng Lord. It's not the good that we envision. So God's protection of our faith is greater than our own enemies or adversaries of faith. Minsan, hindi niya tatanggalin yung kaaway mo. Minsan, dadami pa yung kaaway mo. Pero poprotektahan niya ang pananampalataya mo. And for us to exercise our faith, perhaps God would allow us to have a lot of enemies and a lot of needs. So that's the way God deals with the situations that we are all in. Isaiah 55, His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. God's provision of our faith is greater than our adversities. Si Job, alam naman natin yung istorya niya. Namatayan siya ng halos lahat ng kanyang anak. Yes, lahat ng anak niya. Nawalan siya ng mga ari-arian. Namatay yung kanyang mga kahayupan. Pero sa Job, kabanatang 1, mga talatang 20 hanggang 22, sabi rito, nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahitan niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At tingnan natin yung talatang 22. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos. Nauunawaan niya hindi ang sitwasyon. Nauunawaan niya kung sino ang Diyos na meron siya. Ganito rin ang pangyayari sa panahon ni Jeremias sa Aklat ng mga Panaghoy, kabanatang 3, talatang 22 hanggang 26. Ito ay isinulat niya nung panahon na 586 BC, sinakop ng Babylonia. Ito na, natupad na yung sinabi ni Yahweh kay Habakuk. 586 BC, dumating na yung Babylonian army at dumating sila sa Jerusalem. Tamang-tama, nandun si Jeremias sa Jerusalem dahil kinulong siya ng hari ni Zacarias kasi galit yung hari sa kanya. So, naabutan siya nung Babylonian captivity. At yung mga Babylonian, true to their form, they are very vicious and brutal people. Nirape yung mga kababaihan, pinatay yung mga bata, yung mga matatanda, na-wipe out yung halos karamihan ng mga Hudyo sa Jerusalem. At sa likod at sa palibot nito, nagawa pang sumulat ni Jeremias ng isa sa pinakamagandang awit sa buong Biblia. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Talatang 23, araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. 24, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Talatang 25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. 26, mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Hindi na dumating ang pagliligtas ng Panginoon sa panahon ni Jeremias. Ngunit katulad ng mga heroes of faith sa Hebrews 11, sila Abraham, sila Sarah, sila Isaac doon.
Hindi nila nakamtam sa kanilang panahon ang lahat ng pangako ng Diyos. Sapat na para sa kanila na makita ito, marinig ito mula sa Panginoon, at makita ito from afar mula sa malayong dako. Nagkaroon sila ng kasapatan. At yung kasapatan na niyon ay nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Na itong Panginoon na sinasamba nila kahit sa panahon ng krisis at kawalan, ang Panginoon na hindi lang magtataguyod, kundi Panginoon na maaasahan. Conclusion. Habakkuk started with questions of worries, but ended up with lessons of worship. He began in fear, but ended in faith. Maaring pinapayagan ng Diyos, hinahayaan ng Diyos na mag-worry tayo kasi maraming krisis para matuto tayong mag-worship. Maaring nalulungkot tayo dahil tayo natatakot sa mga pangyayari na hindi natin makontrol at maintindihan. Ngunit baka itong takot na to ang magdadala sa atin sa pananampalataya. So what changed? What happened to Habakkuk? Take away natin. What changed? Not Habakkuk's circumstances. Ganun pa rin. Baka nga namatay na siya na ganun pa rin ang sitwasyon. But his perspective changed. Hindi nagbago ang paligid niya, pero nagbago ang kanyang paningin. At sa gitna ng kawalan, natuklasan niya ang pinakamahalagang bagay. Sa Diyos, sapat na. Ang Diyos, sapat na. So in times of crisis, brothers and sisters, you may feel like you've lost everything, but if you still have God, you still have everything. That's everything in nothing, and everything in nothing means this. When all else is gone, you have a choice to still rejoice in God. Because if you have God in your life, He is more than enough. Kita mo na hindi man magbago ang aming paligid, patuloy mong binabago ang aming paningin, ang aming pananaw. Na ang mundong ito na punong-puno ng kasamaan at kalupitan at kawalan ng hustisya at kaguluhan at karamdaman ay isang mundo o isang daigdig na ginawa mo at meron kang plano para baguhin muli ang sanlibutan. At yan ang pangako mo sa mga naniniwala sa iyo, sa mga sumasamba sa iyo, sa mga nagtitiwala sa iyo. Nawa ang mga maliliit na bagay na aming hinaharap sa mga panahong ito ay hindi na ma-realize namin na ito hindi may kukumpara sa mas malaki pang mga bagay na mangyayari sa mundong ito sa malakihang hukom na ipinangako mo na gagawin mo when that time comes that you will take over in that great universal wrap-up of everything. When Jesus Christ, your Son, will return and institute a government, a perfect one. And for the time being, Father, allow us not just to stay put, but to grow out of the crisis that we might be in at this point. And so, Father, enliven, recharge, and strengthen our faith. Allow us to see the handles that you are providing in order for us to climb out of our situations and overcome it. We thank you for this opportunity to share your word in the book of Habakkuk, and I pray that you will bless the church in Fukui in their ministry, that people will come to the saving knowledge of Jesus Christ out of this ministry, and that you will raise up people for your own. In Jesus' name, amen. Amen.